Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 30 ng Hunyo 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:21 ng umaga. Araw po ngayon ng Martes at nais ko po mag-vlog direct po dito sa Los Angeles, California patungkol dito sa nakita ko kagabi mga bandang alas 8 ay gumagawa po ako ng ng ganito ay yung write up o itong mga Bible verse o anong topic ang i-discuss ko ay nakita ko ay nagkakagulo na sa EDSA at after 1 hour mga 9 o'clock ng gabi dito po sa Los Angeles ay grabe na talaga. Grabe ang nangyayari. Kaya yan po ang napili ko na i-discuss kagabi. Walang permit na rally ng INC, binarahan ang EDSA. Yan po ang title ko. Binarahan nila at ipinakita nga doon yung mga bus binarikada. Ay gawain ba ng mga tinong tao yan? Hindi ba? Mali. Ang ang kalsada po, lalo na yung ganyan, EDSA, Epifanio de los Santos Avenue yan eh. Pero dati yan ay Highway 54. Ang nagpangalanan ng Highway 54 ay mga Amerikano. Pero nung ay napapalitan po ang mga highway. Ginawa ng Epifanio de los Santos Avenue, EDSA. Ngayon ay main road po yan eh. Opo. Yan po ang pinakamalaki na road sa buong Metro Manila sa ngayon. Ay bakit nila haharangan? Ay ang kalsada po ay parang artery ng dugo yan ng ating katawan. Parang ganun. Pagharangan mo yung isa dyan, lalo na yung main, ay delikado po yan. Di ba? Harangan mo. Ay di wala makakadaloy na dugo. Hindi ba? Ganon din yan. Pag hinarangan mo yung EDSA, northbound ata hinarangan nila ay perhisyo ang mangyayari dyan. Grabe po ang nangyari na perhisyo. Pero palagay ko, hindi lang INC ang nagrally, maaaring kasama diyan ang mga Duterte supporters, yung mga DDS. Opo. Ngayon ay ito ay gawa ng mga tao wala sa tamang pag-iisip. Wala na ata sila sa tamang pag-iisip eh. Hindi ba? Kung gusto nyo mag-express ng saloobin nyo, pumunta kayo sa mga Freedom Park. At halos lahat naman ng bayan, ang alam ko, halos lahat ng bayan o city, mayroong dinideklara sila na Freedom Park. Yan sa Maynila, doon sa Liwasang Bonifacio, may area doon na wala nang permit, magsalita ka na doon. Basta wag mo lang harangan ang kalsada kasi maraming kalsada doon eh. Kung saan pumupunta, papuntang Divisoria, papuntang Quiapo, papuntang Pasay. Ay yan po, bakit hindi sila pupunta doon sa mga Freedom Park? Kung marami sila, adi mag-occupy sila ng maraming Freedom Park, hindi ba? Bakit dyan nila gusto sa EDSA? Ay may purpose ata sila para guluhin ang mga
ang gobyerno o maghasik sila ng kaguluhan. At saka siguro confusion, hindi ba? Pero hindi po makukompuse ang tao dyan. Ako po ay 2 EDSA yan na naranasan ko Noong 1986, nung pinatalsik si Marcos, ay ako po ay naandyan Nag-uobserba ako, palakad-lakad ako dyan, nilalakad ko yan. May trabaho na ako doon noon, pero pinauwi na kami ng bus namin Uwi na kayo, sabi ganun. Ay araw-araw yun. Naandyan ako sa kwan. Diyan sa yan sa may Santulan. Yan, EDSA corner Santulan. Pabalik-balik lang ako diyan. Tinitignan ko yung tao Ang dami at yung iba hinahatiran na ng pagkain. Yung iba nirilibo. Yung iba naman nagtayo ng tent. Yung malalapit siguro. At ang naghahatid ay yung mga anak nila o yung kasambahay nila. Ganun po ang people power. Kako hindi namang babaklas ito. Marami ng tao. Milyon ang tao. Ayan umabot lang ata sila ng 10,000 Ay wala yan. At yun naman yung napatalsik naman si Irap. Nung kwan po yun impeachment po yun Gabi, impeachment po yun Nagbutuhan ang mga senador. Kasi ang sabi ni Kit Tatad, let us divide the house, sabi niya. Ay ano ka kung i-divide yan? Yung pala, kung papayag ba sila to open or not to open the second envelope. Ay bakit kako pagbubutuhan yan? Wala kako sa karapatan nila yan. Ang karapatan lang nila to acquit or to convict. Yan po Ay lumagpas na kako sa karapatan nila pati pala kako itong mga ebidensya kaya pala nilang pigilin o supilin, hindi ba? Ayaw nilang ipakita nanalo 11 versus 10. Hindi ba? Kaya tinawag silang Craven 11. Ay pero ay nakita ng mga tao na ay hindi pwede ang ganyan. Ay nung gabi din yun hindi na makauwi yung mga mga senador kasi nga binarikadahan na yung mga daan na papasukan nila At yung EDSA puno na ng tao yan. Wala po nagplano. Kung hindi, ay ako po aaminin ko, nung naganap yun, doon sa TV, nanonood ako ng TV Doon sa bahay ng magulang ko, binabantayan namin, ay ang sabi ko sa sarili ko at sinabi ko na rin doon sa mga kapatid ko, delikado kako ito, magka-revolusyon ito. At yun na nga nangyari. Sino ang nagbibigay sa tao ng ganong idea o ganong damdamin? Ay Diyos po Kaya pumunta na ang mga tao sa kalsada. Wala na nagawa. Kinabukasan yung iba na ang yung atmosphere. Hindi tumagal si Irap Hindi tumagal kasi nga mga tao, people nga people power. At ito sino ang naglalagay sa kaisipan ng tao o sa damdamin ng tao na ganun? Ay di Diyos po Ay yan naman hindi naman galing sa Diyos yan Nahaharangan mo yung ihaharang mo yung bus sa EDSA. Hindi galing sa Diyos yan. Ay sa sa analysis ko, kasi ako po ay kumuha ng advanced ROTC sa UP noon.
Ay wala yan. Wala yan. May training kami noon na civil disturbance sa Advanced ROTC. Aywan ko ba kung bakit inabal ROTC kami noong kapanahonan ni Marcos. Third year na ako noon ng engineering, ay Advanced ROTC na nga yan Tapos na ako ng basic, kumuha ako ng advance, ay nabal, pero walang magawa dahil sinentralize kami ni Marcos sa UP. Ang namumuno sa amin si Colonel Vallejo. Tinuruan kami niyang civil disturbance. Ay wala yang ganyan Kung talagang hulihin sila yan, huhulihin sila yan. Tinuro sa amin yung style ng romance. Pinapractice din namin doon sa UP. Opo. Ay pag nagsagupa pala yan, ang titignan dyan, sino yung lumalabag sa batas. At ipi-pinpoint nila yan, yun ang unang nilang kukunin. Walang magagawa yung tao pag kinuha siya ng pulis. Kasi i-single out siya hihilahin na siya Pag nakapasok siya doon sa hanay ng mga pulis, wala na. Padadapain na yan at pupusasan na. Wala na. Tapos idiretso na doon sa sasakyan. Doon sa grupo. Pero wala na magagawa yun kasi nakapusas na magmamakaawa na yan. Ngayon ay mayroon na naman. May makita na naman sila na lumalabag sa batas. Yun ang target na naman nila. Huhulihin na naman yun. Ang unang gagawin kasi, kukunin siya ipapasok siya doon sa linya ng mga pulis. Pag naandun ka na sa linya ng mga pulis, kasi mga tatlong linya yan may hahablot sa'yo at yung hahablot sa'yo, malalaking tao yun. Pili yun. Hahablutin ka. Ay walang Ay sabagay, hindi sila nag-training ng ganyan. Ay ang pulis, alam yan Alam ang gagawin dyan Pag ikaw ay nakapasok na doon sa linya nila, wala ka ng pag nahablot ka nila ng pulis, kawawa ka na. Wala ka ng kasama Kung minsan nga isinasalya lang nila doon sa likod nila Bahala na yung team naman na iba, yun na ang kukuha, pupusasan na. Basta isasalya lang nila. Ganun lang yun. Hindi ba? At yung nakita ko doon sa itong ngayon kaya walang magagawa yan Pero nga ano ba ang pinaglalaban nila? Ay ang pinaglalaban pala nila ay si Marcolita. Ay nagsalita pa yung si Sabala, yung spokesman ng INC. Nagsalita pa. Ay mali pa ang sinabi, hindi ba? Mali pa pero sinagutan ko na doon sa YouTube, doon sa Facebook, sinagutan ko na. Ang sabi ko, hindi na uobra yung general statement kako o motherhood statement. Pangalanan mo na kako o kaya sabihin mo na mga kaso. Kung may alam ka, sabi ko, o kung iyong nalalaman, sabihin mo na. Ay hindi pwede yun na, sasabihin lang yan na sumusunod sila sa batas. Pero ayaw nila baluktutin ang batas. Ay ano yun? Ay samantalang sa ngayon, ang gobyerno po, pinapangalanan na Kung sino yung mga magnanakaw, kung kailan huhulihin o huhulihin na o
May nakakulong na si Jinggoy. Ay tapos ito si Zabala, general statement, wala hindi kakagatin ng tao yan, sabi ko. Hindi pag-aaralan ng tao yan na ganyan, puro general statement na ayaw nilang baluktutin ang batas. Pero punta tayo dyan sa baluktutin ang batas. Sige, pahapyaw lang. Ang tao po kasi ay limitado. Limitado po, halimbawa, mayroong 7 kotse na nag-over speeding. Ngayon ay ang highway patrol, iisa lang yan kung sino ang hahabulin niya, yun ang mahuhuli niya. Kaya selective. Sabi nung nahuli, bakit ako lang ang hinuli mo? Ay iisa ko lang sabi nung nung highway patrol Ay bakit sila? Hindi mo sila hinuli? Ay 7 kami. Ay ang sabi nung pulis, nung highway patrol, bukas mahuhuli ko rin sila. Pero ikaw muna ngayon. Kaya nga selective talaga kasi nga limitado. Hindi ba? Limitado ang tao po At kung minsan kung minsan ay ang tao hindi niya talaga alam ang nangyari. Kaya pwedeng magkamali siya At kaya nga tayo mayroong paghuhukom ng Diyos kasi doon ay ipapatupad talaga yon at saka justified talaga yon. Pero yung tao ay ano ba naman itong spokesman ng INC? Bakit hindi mo ba alam na simula pa ng panahon, yan ang reklamo ng tao na parang hindi pantay ang batas. Ay tao nga lang yan At hindi naman sinabi po ng Diyos na ang paghuhukom ng tao ay pantay. Hindi sinabi yan. Hindi sinabi. Ang sinasabi nga ngayon ng mga tao, ang batas kanya ay parang sasakyan na umaakyat sa bundok. Habang tumataas, humihina. Ganun ang batas. Ay bakit ano bang sinasabi nito ni Zabala? Ay ganun po talaga ang batas wala tayong magagawa dyan kasi nga tao tayo At yan nga ang sinasabi ng Biblia, walang maliligtas sa batas. Walang maliligtas sa pagsunod sa batas. Yan po ang sinasabi ko dito. No one is justified by following the law is evident. Ano ngayon itong sinasabi ni Zabala? Na ayaw daw niya na binabaluktot ang batas. Ay mababaluktot talaga yan Mababaluktot yan. Paano mo ayusin yan? Iyon ang ilatad mo. Paano mo aayusin yan? Yun ang ilatad mo. Kung may suggestion ka, sige. Ano ba ang suggestion mo? Hindi mo naman sinabi. Kaya nga ang sabi ko dun sa comment ko, kailangan specific na po tayo ngayon. Kasi nga sa panahon ngayon ay naandyan na mga pangalan kung sino ang huhulihin kung sino may mga kaso ay bakit itong Iglesia ni Cristo mga kaibigan ko po yung mga member dyan, mga kaibigan ko at gusto ko silang kasama yan. Opo, mga barkada ko nung nasa abroad ako ay halos puro mga iglesia yan. Pero nga ang ayaw ko itong pamumuno kung bakit ganyan? Ang mga tao ngayon ay gusto na ibilanggo yung mga magnanakaw. Ay bakit ito si Zabala? Wala siyang binabanggit. Sino ba ang magnanakaw? Ang sasabihin lang niya, ayaw daw niya na binabaltot ang batas. Hindi ba? Wala. Anong pinaglalaban mo dyan? Ay nababaltot ka ang batas Lahat po ng tao na alam nila na ang batas ay nahihirapan kung mayaman yung tao. Lahat po. Kaya nga ayaw nang pumunta sa sa kurte kasi nga wala din mangyayari dyan. Hindi ba? Bakit pinunta si Duterte sa ICC? Ay dahil nga ang sabi ng mga tao, yung mga namatayan, yung mga biktima, kaanak ng biktima, ay wala din mangyayari dyan kung dito sa Pilipinas. Ayan, hindi ba?
Ayan po, mga tao po yan ang nagsasabi. Ay bakit ngayon ito si Sabala? Sabi niya, ang ayaw daw nila ay yung binabaluktot ang batas. Ay binabaluktot nga yan talaga? Wala mangyayari sa ganyan. Punta na ako dito sa Bible verse na i-share ko sa inyo. At wala na akong oras. Matthew 7 verse 12. So whatever you wish that others would do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Yan po ang sinabi ni Jesus Christ. Anong sabi niya? Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin ng iba sa'yo. Yung pong sinabi niya. Hindi ba? Ay si Confucius po, ay China po yun si Confucius. Ang sinabi niya, do not do unto others, which is the negative way. Do not do unto others if you do not want them to do unto you. Ayun, Pero si Jesus Christ, ang sinabi niya in affirmative way, do to others what you want them to do also to you. For this is the law and the prophets. Sabi Ngayon, ang tanong ko po dito sa nagharang dyan sa EDSA, bakit nyo haharangan ang EDSA? Gusto nyo bang mangyari yan sa inyo? Sa mga kaanak nyo? Sa mga kaibigan nyo na papasok ng trabaho hindi makapasok? Ay kung arawan sila o malilit ay kung masisante pa sila, hindi ba? Ayan po, hindi ba? Huwag nyong gawin sa iba ang ayaw nyong gawin sa inyo. Nasabi ni Confucius, kaya ang sabi ni Kristo, gawin nyo sa iba ang gusto nyong gawin ng tao para sa inyo. And this is the law, at ito ang batas, at saka yung nilalakad ng propeta siguro yan. Hindi ba? Ayan po Now, 1 Corinthians, nababasa nyo naman dyan, hindi ba? 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Ito pong ating mababasa. So, whether you eat or drink or whatever you do, ang sabi po do it all to the glory of God. Ito po ang patakaran ko ngayon sa buhay Nung naborn again ako, kung gagawa ako ng isang bagay, iisipin ko muna, kailangan mag-glorify ang Diyos. Tutulong ka, pero huwag kang magmalaki, huwag kang magmayabang, o huwag yung hypocrisy. Yun po. Kaya nga ito ang sinusunod ko In everything you do, do it for the glory of God. Pagbulay-bulay mo muna. Kung pwede ba yan na mag-rally kayo sa EDSA, tapos haharangan nyo ang EDSA, ihaharang yung bus. Dapat yang kasuhan yung may-ari ng bus at saka yung driver. Opo, kasuhan yan. Mark 12 verse 31, the second is like this, love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Sabi po ni Jesus Christ. Tinanong kasi si Jesus Christ dito which is the greatest commandment? Ang sabi niya, una ay yung love your God with all your heart, with all your strength. Yun yung una. And the second one is like this, love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Actually, okay na yun yung love your neighbor. Kasi yung love your neighbor, hindi mo sila pwedeng, hindi mo sila peperwisyuhin if you love your neighbor. Ngayon, ang tanong ko, ay bakit hinaharangan nilang EDSA? Hindi ba? Bakit haharangan nila? Adi hindi love your neighbor yan, hindi ba? Perhisyo yan At mas marami pang apektado kisa sila na nagrarally dyan. Aywan ko, umabot ata sila ng 9,000 to 10,000. Ay wala po yan. Wala po, hindi po people power yan. Yang kahit na 10,000 ay kaya nga na tapatan ng pulis yan Yang 10,000 pulis, kaya yan. Paano silang magkuhan dyan? Paano silang ay
ay kung dalhin sila sa stockage yan, kaya yan. Lahat sila. Oh. Aywan ko lang pero ang sinasabi ko lang po dito ay mali yung patakaran ng INC, yung namumuno na magrarally sila para lang kay Marcolita. Na ang sasabihin nila ngayon ay ayaw nila ang binabaluktot daw ang batas. Ay, ano ang solusyon nyo dyan? Kayo nga nung binabaluktot ni Duterte ang batas wala naman kayong kibo hindi ba? Binilanggo si Dilima, hindi ba? Tapos yung pardon ni Trillanes, ni Rebuka, hindi ba pagbaluktot sa batas yan? Tapos yung Parmali, yung kahuli-hulihan na 9 billion ata yun na inutang ni Duterte, pero wala namang mga gamot, wala namang mga paraphernalia. Ayan po, bakit wala kayong kibo noon? Tapos ngayon, nung na-check si Marcolita sa kanyang sariling pananalita, hindi ba? Ano bang sabi niya? Sabing ganun Congressman ako noon, sabi niya, naniniwala kami sa iyo. At dapat ikaw ay mapunta dyan sa Senado. Magbibigay kami ng pira sa iyo, pero isa lang ang pakiusap namin. Isa lang. Huwag mo na kaming i-identify. Yun po ay bawal pala yun. Hindi ba? Ako nga, hindi ko nga alam Bawal pala yun. Dapat i-disclose mo lahat ang nagbibigay ng pira sa iyo. Kung eleksyon, ay ang linaw naman na sinabi niya, dapat na siya ang maging senador dahil naniniwala kami sa iyo. Ay di eleksyon yun. Ay sabi niya, ay wala pa kanyang eleksyon noon. Wala pang campaign. Ay pero congressman pala siya Hindi ba? Bakit siya tumanggap? Hindi ba? Ay bawal yun. Ayan, kaya nga plunder siya ngayon. Hindi ba? Ay ako po, kabisado ko po ang mga istorya dito. Kabisado ko yan. Kaya lang wala akong oras. Sige na at hanggang dito na lang po at dalangin ko po sa Panginoon sa ating pakikinig po ay magkaroon po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.